Dominant protector. Credit to the author. 1931-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Melissa ay isang tahimik na tao at hindi kailanman nahulog sa isang lalaki. Sa katunayan, natural siyang naiinis sa kanila sa walang ibang dahilan kundi ang katotohanang napakasama ng kanyang dalawang tiyuhin. Hindi nila siya gusto mula pa noong bata pa siya at mayroon din siyang masamang impresyon sa ibang mga lalaki. Ngunit hindi niya kailanman naramdaman iyon pagkatapos na makilala si Terence, marahil ito ay dahil nagkataon silang nagkita sa tren at nakaramdam siya ng simpatiya sa kanya matapos itong makitang niloloko siya ng ganoon. Nagulat siya nang malaman na hindi si Terence ang na-scam kundi ang iba pang mga scammer at na-curious siya kay Terence. Ang pangalawang beses na nagkita sila ay sa business district ng Songshan. Siya ay nasa problema, ngunit nalutas ito ni Terence ng madali. Mula noon, naramdaman ni Melissa na si Terence ay isang mabuting kaibigan. Gayunpaman, ang tunay na pagpapalitan ng puso sa puso ay ang oras na iyon sa eroplano nang siya ay nasa mahinang mood at sinabi sa kanya ang maraming nakaraan at mga alalahanin. Mula noon, ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay dapat na mas malapit kaysa sa mga ordinaryong magkaibigan, at maaari silang ituring na mabuting magkaibigan. Napagtanto niya na si Terence ay isang mabuting tao, Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, maaaring maging mabuting tao si Terence sa kanyang paningin, ngunit sa mga mata ni Xiao, si Terence ay isang super tyrant. Umakyat ang dalawa ng humigit kumulang 1 kilometro paakyat sa bundok, at nagsisimula ng maubos ang tibay ni Melissa. Mas madaling maglakad noong una silang nagsimula, ngunit ngayon ay napakahirap na. May mga sanga, dahon, at putik sa lahat ng dako, na nagpapabagal sa kanila ng husto. Siyempre, kung hindi niya kasama si Melissa, it'd be a piece of cake para mahanap niya si Rocky at bumalik. Ang antas ng rutang ito ng gubat ay isang piraso ng cake para kay Terence na kaya pa rin niyang maglakad ng kasing bilis ng kanyang makakaya sa primitive na kagubatan ng Afrika, puno ng mga mababanges na hayop, ahas, latian, makamandag na bulaklak, at surot. Kung pagod ka, magpahinga ka. Sabi ni Terence habang nakahanap siya ng malinis na lugar. Okay lang, kaya ko pa namang kumapit. Si Melissa ay hindi gustong magpahinga ng ganoon kaga kung siya ay nagpapahinga, gaano katagal bago niya mahanap si Rocky. Ayos lang. Ang ganda ng scenery dito. I will take it as a sightseeing tour lang. Tingnan mo ang mga dahon ng maple sa buong bundok, napakaganda. Ngumiti si Terence. Kung tungkol kay Terence, kung hindi niya ito mahanap sa huli, tatakbo na lang siya at maibalik ang bandila, at maituturing na kumpleto ang misyon. Para naman sa nangungunang tatlo, walang pakialam si Terence. Ginagarantiyahan na siya ni Boss Bale na makakapagtapos siya ng maayos, kaya bakit kailangan pa niya ang mga kredito? Si Boss Bale ang boss ng departamento ng parmasya. Sa pangako niya, kahit ang principal ay walang sasabihin. Oo, ang ganda talaga. Umupo rin si Melissa, tinitingnan ang mga dahon sa buong lugar habang naaalala niya ang isang tula. Malayo sa bundokhan, may isang bahay sa lalim ng puting ulap. Magpaparada ako sa maple forest sa gabi, ang mga nagyelo na dahon ay pulang bulaklak sa Pebrero. Casual na komento lamang iyon, ngunit namula ang mukha ni Melissa nang mabasa niya ito. Ang ikatlong linya ng tula na, "Stop and enjoy the Penguin One," ay napalitan ng, "Stop and enjoy the Penguin One," ng ilang naiinip na tao. Nakita niya ito sa campus BBS 2 araw na ang nakakaraan. Ako. Sinasabi ko lang, wala nang iba. Dagdag ni Melissa. Si Terence naman ay tumingin kay Melissa na nalilito. Anong mali? Anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Melissa kung matatawa o maiiyak sa reaksyon ni Terence. Hindi ito naisip ni Terence. Ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito. Hindi ganoon kalayo ang iniisip ni Terence, at masama kung siya mismo ang magpaliwanag. Walang anuman. Walang gaano. Kumunat ang noo ni Terence habang sinusubukang alalahanin ang sinabi ni Melissa. Ibig mong sabihin, ihinto mo ang sasakyan at makipagmahalin.
Nakita niyang may nakikialam sa tula sa BBS ng paaralan noong nag-iimbestiga siya sa paaralan. Ito ang pinag-uusapan ni Melissa. Hindi, wala akong sinabi. Bakit napakarumi ng iniisip mo? Namula ang mukha ni Melissa, mas lalo lang niyang curious si Terence kung sasabihin niyang wala lang. Maaalala niya ang lahat kung hindi niya ito ipaalala. Walang magawa si Terence. Ikaw ang unang nagsabi nito. Sige. Nakapagpahinga na ako. Ituloy na natin ang ating paglalakbay. Iniba ni Melissa ang usapan, at tumayo para magpatuloy sa paglalakad. Ngumiti si Terence. Si Melissa ay isang kawili-wiling tao. Parang hindi naman siya ganap na wala sa mundo, pero medyo cold siya sa harap ng mga taong hindi niya kilala. Naging mas open siya nang makilala nila ang isa't isa. Medyo katulad siya ni Miss, ngunit hindi ganap na pareho. Ang Miss ay malamig sa labas ngunit mainit sa loob, ngunit hindi siya kasing tahimik ni Melissa. Halos tanghali na nang maglabas si Terence ng isang pakete ng hardtack mula sa kanyang bag. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain muna? Hindi pa naman ako masyadong nagugutom. Bakit hindi ako kumapit sandali bago kumain? Nag-aalala si Melissa na hindi sapat siya ay nasuri ang GPS ng ibang tao noon, at wala ni isa sa kanila ang kasing layo ng mayroon siya. Ito ay halos dulo ng bundok, at kailangan nilang umakyat sa kabilang panig upang mahanap ang bandila. Hindi alam ni Melissa kung bakit hindi siya pinalad na nakakuha ng GPS na tulad nito, ngunit ayaw niyang mag-aksaya ng pagkain. Marahil siya at si Terence ang huling grupo na makakatapos ng misyon. Sa katunayan, sinasadyang ibinigay ni Julian sa kanya ang GPS. Sa ganang kanya, mas ligtas na ibigay ang pinakamalayong coordinate kay Terence. Sa kakayahan ni Terence, ang pagkuha ng pulang bandila ay isang piraso ng cake. Ayos lang. Dalawa din ang dala naming isang supot ng mga gamit. Kasya naman ng 3 tao ang makakain. Ngumiti si Terence at naghagis ng isang bag ng biskwit kay Melissa. Then, have some. Nagugutom si Melissa matapos makita ang pagkain. Maaaring tumagal pa siya ng kaunti kung hindi ito ilalabas ni Terence. Nakahanap silang dalawa ng malinis na upuan, kumain ng compressed biscuits, at uminom ng tubig bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos kumain, medyo nakabawi na ang lakas ni Melissa, ngunit napakalayo pa rin nila sa kanilang layunin. 4 na oras pa silang naglakad, at nasa kalahati pa lang. Napabuntong hininga si Terence nang makita niyang nauubos na ang tibay ni Melissa. We're at least 20 kilometers away from our destination. We have to get there before dark. Kung hindi natin makumplito ang field training mission bukas. 1932. Buntong hininga, kasalanan ko ang lahat sa pagkuha ng ganoong kaliwang GPS. Nakita ko ang GPS ng ibang tao, at lahat sila ay napakalapit, wala pang 20 kilometro sa isang tuwid na linya. Mapait na ngumiti si Melissa. Ang kanyang one-way na biyahe ay parang round trip para sa kanila. Alam ni Terence, natural, na sinasadya ni Julian ito. Tanging siya ang may kakayahang magdala ng isang tao hanggang dito, at iyon ang dahilan kung bakit iniwan niya ang pinakamahirap na bahagi sa kanya. Siyempre, may isa pang GPS na kasing hirap ng kay Terence. Ito ay nasa tapat ng direksyon ng Terence, sa dulo ng hanay ng bundok, at kailangan din nilang tumawid sa bundok. Ngunit ibinigay ni Julian ang GPS sa 3 ito ay isang piraso ng cake para makarating sila doon. Si Terence ay isang Earth class, ngunit kahit nakasama niya si Melissa, maaaring hindi siya kasing bilis nilang 3. It'll be fine with me around. If it really don't work, I will carry you. Nakangiting sabi ni Terence. Ako. Kakapit pa ako ng kaunti. Nag-alinlangan si Melissa at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat magiging madali para kay Terence na buhatin siya, si Melissa ay nahihiya at ayaw niyang ipagsapalaran ito. Natatakot din siyang baka mapagod si Terence. Tumango si Terence, ngunit nang makitang nahihirapang maglakad si Melissa, inilahad niya ang kanyang kamay sa kanya. Hinawakan ni Melissa ang kamay ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya ng isang lalaki, at hindi ito dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa mga kasamahan sa koponan. Alam ni Melissa na wala nang ibang iniisip si Terence, gusto lang niyang tulungan siya, iyon lang.
Bagaman, medyo naninigas pa rin ang mga kamay ni Melissa sa kabila ng kanyang sinabi, pinawisan na sila sa paghawak sa kamay ni Terence. Napangiti si Terence sa kaba ni Melissa. Kasama na tayo. Natigilan si Melissa, ngunit ngumiti siya at tumango. Oo, magkaibigan tayo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanggal ang pagkakatali sa puso ni Melissa. Mas hinigpitin pa niya ang paghawak sa kamay ni Terence, ngunit hindi na siya nakaramdam ng kaba. Sa lugar nito ay isang napaka-komportableng pakiramdam ng seguridad. Parang wala siyang kinatatakutan basta hawak niya ang kamay niya. Lahat ng paghihirap ay parang mga lumulutang na ulap. Ito ay isang malubak na paglalakbay, at pagkatapos ng halos 10 kilometro, nagsimulang magdilim ang kalangitan, 6:00 na sa kalagitnaan ng gabi, at habang si Terence ay walang anumang mga hadlang, si Melissa ay isang babae, pagkatapos ng lahat, at halatang matatakot siya. Karaniwang pipiliin ni Terence na lumipat sa gabi kapag siya ay nasa Virgin Forest. Ito ay isang madilim at maangin na gabi, kung tutuusin. Ihahatid kita. Tiningnan ni Terence ang mga coordinates sa GPS. Nakatawid na ang dalawa sa bundok at pababa ng bundok, patungo sa kanilang destinasyon. Sabi nga ng matandang kasabihan, madaling umakyat ng bundok pero mahirap bumaba. Kahit mahirap umakyat ng bundok, hindi madaling malagay sa panganib. Bagamat nakakatipid sa enerhiya kapag bumababa ng bundok, madaling mawala ang iyong paa. Siyempre, hindi ito problema para sa isang Earth class tulad ni Terence. Hindi siya mamamatay kahit na madulas siya pababa. Si Melissa naman ay nahihirapang maglakad pababa ng bundok lalo na kapag madilim. Kaya naman iminungkahi ni Terence na gawin nila ito sa likuran ni Melissa. Nag-alinlangan si Melissa, wala pang 10 kilometro ang layo mula sa kanilang destinasyon, ngunit lahat ito ay pababa ng bundok. Kung magpapatuloy sila sa ganito, kailangan nilang maglakad hanggang hating gabi, at malamang na gising sila ng tanghali kinabukasan. Hindi na sila babalik sa oras. Halika, aking kasama. Isinabit ni Terence ang bag sa kanyang dibdib at yumuko. Hindi na lumaban pa si Melissa, pinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Terence at humiga sa ibabaw niya. Gayunpaman, nang damakit ang malambot niyang dibdib sa katawan ni Terence, napagtanto ni Melissa na wala siyang suot na bra. Hindi ba't nangangahulugan iyon na siya ay nasa likod ni Terence? Ngunit kung iisipin, hindi dapat ganoon kasensitibo ang likod ng isang normal na tao, kaya hindi dapat maramdaman ni Terence ang anuman. Hindi niya alam na si Terence ay hindi isang normal na tao, siya ay isang Earth class practitioner, at ang mga practitioner ang may pinakamahusay na kontrol sa kanilang mga bahagi ng katawan, kaya't nag-react si Terence sa sandaling si Melissa ay humiga sa kanya. Buti na lang at nasa likod niya si Melissa, at madilim. Hindi niya makikita ang reaksyon nito, kung hindi, nakakahiya talaga. Gustong buhatin ni Melissa ang bag ni Terence para sa kanya, ngunit pagkatapos ay naalala niya na kasama pa niya ito. Kahit bitbitin niya ang kanyang bag, ito ay katulad ng paglalagay ng lahat ng bigat kay Terence. Inakala ni Melissa na si Terence ay maglalakad ng napakabagal habang nakatalikod siya, ngunit habang nakatingin siya sa mga puno, napagtanto niya na hindi naman bumabagal si Terence. Kung tutuusin, mas mabilis pa siyang maglakad kaysa kanina. Ang higit na ikinagulat ni Melissa ay hindi man lang natapakan ni Terence ang anumang bagay tulad ng ginawa niya. Naglakad siya ng tuloy-tuloy na hindi siya nakaligtaan ng isang hakbang. Hindi kaya napakabagal ng paglalakad ni Terence dahil ina-accommodate siya. Lalong nagilty si Melissa sa naisip. Sa katunayan, kahit nakapikit, nakakalakad pa rin si Terence na parang lumilipad, at mas malinaw pa ang nakikita niya kaysa sa pagdilat ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang lambot ng likod niya, ngunit mabilis na nalipat ang atensyon niya sa ibang lugar. Ano ang dapat niyang gawin sa Miss at Yasi? Sa kanilang mga personalidad, maaaring hindi sila kasama ng iba. Hindi sila mga magsasaka at mga babae. Kung umakyat sila sa bundok, delikado ba? Ngunit hindi pinapayagan ang mga telepono dito, inilock nila ito sa cabinet ng kwarto. Imposible para kay Terence na makipag-ugnayan sa Miss ngayon, kaya maaari lang niyang sabihin kay Julia na alagaan siya. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, kasama si Yasi, hindi sila bibigyan ni Julia ng anumang bagay na masyadong komplikado. Sa wakas, dumating si Terence sa kanyang destinasyon. Kailangang sabihin na napakabilis ni Terence na naglakad sa pagkakataong ito.
Halos 10 kilometro ang narating niya sa wala pang kalahating oras, at ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Terence. Ayaw niyang masyadong takutin si Melissa. Karaniwan, hindi na kailangan ni Terence ng 10 minuto para tumakbo. Masyadong pagod si Melissa, at nakatulog siya sa balikat ni Terence nang hindi namamalayan. Napaka-komportable at mapayapang pakiramdam na para bang nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga problema sa pamamagitan lamang ng paghiga sa malalawak na balikat ni Terence. Kalahating oras pa lang pero tulog na tulog pa rin si Melissa. 1933. Ang biglaang paghinto ni Terence ay gumising kay Melissa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, ngunit agad siyang nagising nang makakita siya ng maliit na bandila. Nakarating na kami. Dito ba? Hindi makapaniwala si Melissa gaano na ba katagal si Terence na naglalakad kasama siya sa kanyang likuran, at nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Gising ka na. Alam na ni Terence na si Melissa ay natutulog, at siya ang unang nakapansin sa kanya pagkagising nito. Oo. Pasensya na, masyado akong napagod, nakatulog ako. Paumanhin ni Melissa. Walang dapat ipagsisisihan. Ngumiti si Terence, ganyan dapat. Mapagpapatuloy lamang natin ang ating paglalakbay bukas kung ipagpapahinga natin ang ating espiritu. Ibinaba niya si Melissa at inilagay ang bandila sa kanyang bag, sinimulang itayo ang tent. Si Julian at ilang iba pang mga sundalo ay nakatitig sa screen ng computer sa isang SUV sa paanan ng bundok. Nang makita ni Julian ang GPS sa kamay ni Terence na nakapatong sa GPS ng bandila, alam niyang nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Hindi napigilan ni Julian ang makahinga ng maluwag. Si Terence ay mas mabagal kaysa sa nakapulupot na tiger at sa iba pa, ngunit may dala siyang babae. Siya ay kumikilos ng napakabilis sa huling 10 kilometro, at nahulaan ni Julian na karga-karga ni Terence si Melissa sa kanyang likod. Terence, bakit hindi kita tulungan? Dapat kumain ka. Siguradong pagod ka sa pagkarga sa akin ngayon lang. Sabi ni Melissa habang nakatingin kay Terence na nag-aayos ng tent. Hindi na kailangan, kumain ka muna. Hindi mo pa nagagawa ang bagay na ito dati. Kakailanganin ng maraming oras upang i-assemble ito ayon sa mga guhit. Sabi ni Terence habang mabilis na kinakalikot ang mga bahagi ng tent. Napakurap si Melissa. Hindi mo ba tiningnan ang drawing? Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, hindi man lang tiningnan ni Terence ang blueprint, nakalagay lang ito sa gilid, nakatiklop at nakatupi. Hindi man lang ito binuksan ni Terence. Na-assemble mo na ba ito dati? Nagulat si Melissa. Oo, ang mga tent ng militar na ito ay naka-assemble sa parehong paraan. Dati, palagi ko silang tinitipon. Bumantong hininga si Terence. Parang bumalik siya sa mga araw na puno ng digmaan, kung saan gabi-gabi siyang magkampo kasama ang kanyang mga kasamahan at mag-iipon ng mga tolda. Sa oras na iyon, ang pangolin ang pinakaaktibo sa pag-assemble ng mga tolda. Ang paboritong bagay ng bata ay matulog. Lumubog ang puso ni Terence sa pag-iisip ng pangolin. Hindi pa rin niya nahahanap ang pumatay. Bagamat ang karaniwang bahay na siyo ay sinira ni Terence, sila ay kasabuat lamang, hindi ang utak. Dapat ang utak ay ang organisasyong tinatawag na Red Conch. Bagamat pinatay ni Terence ang 2 mahahalagang tao sa Pulang Kabibe, hindi pa ito sapat. Ang layunin ni Terence ay lipulin ang buong pamilya, gawing abo ang organisasyong ito para maibsan ang kanyang puot. Naisip niya tuloy si Aliyah, kamusta na siya? Ayon kay Tito Fredo, siya at si Lorilyn ay parehong nakapasok sa unang paaralan ng Songshan ng mag-isa, ngunit si Lorilyn ay pumasa sa cut-off point para sa mga libreng estudyante, habang si Aliyah ay halos hindi pumasa sa cut-off point para sa mga self-funded na estudyante. Ngunit kasama si Tito Fredo doon, hindi kailangang magbayad ni Aliyah. Sa oras na iyon, ang mga industriya ng Pablo ay hindi pa nagkakaproblema, at si Tito Fredo ay mayroon pa ring ganap na kapangyarihan. Kahit na pagkatapos ng isang pamilya ang pumalit, hindi sila magkakaroon ng oras upang siyasatin ang isang maliit na bagay. Nagpasya si Terence na bisitahin si Aliyah sa pagkakataong ito. Masyado siyang nagmamalasakit sa babaeng ito, kung tutuusin, dahil kapatid siya ng pangolin. Noong nakaraan, dati mong pinagsasama-sama ang mga ito. Natatarantang tanong ni Melissa. Ha? Dati?
Mapait na ngumiti si Terence, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya ito inilihim kay Melissa. Noong nakaraan, ang buhay ko at ang buhay mo ay dalawang magkaibang mundo. Siguro dahil sa tiwala niya kay Melissa, o kaya dahil hindi na niya kailangan pang itago sa lakas niya ngayon. Ang kanyang mga kaaway ay hindi na mga kaaway, at hindi siya natatakot sa kanilang paghihiganti. Si Terence ay isang Golden Class Master noong panahong iyon, kaya natakot siya na baka dumating ang mga matandang kaaway niya para hanapin siya. Ngunit si Terence ay isang Earth Class ngayon, at ang mga kalaban na kinakaharap niya ay lahat ng Mystic Class sa pinakamababa. Walang kwenta ang pagtatago nito. Ibig mong sabihin, bago ka pumunta sa Songshan, napakurap si Melissa. More or less. Noong nakilala kita sa tren, ito talaga ang simula ng aking pagsasama sa lungsod na ito. Tumango si Terence. Hindi nagtanong si Melissa kung ano ang ginagawa ni Terence, lahat ay may kani-kanyang sikreto, at ayaw niyang ilagay siya sa mahirap na posisyon. Kumain na tayo at magpahinga. Oh, sige. Natapos ni Terence na tipunin ang huling bahagi ng toldo kumpleto na ito. Umupo sina Terence at Melissa sa harap ng tent, at nagbukas ng isang pakete ng hardtack sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagugutom si Melissa, ngunit hindi siya kumain ng marami, na ikinagulat ni Terence. Gusto mo bang kumain pa? Ako. Namula si Melissa. Hindi maginhawang gumamit ng banyo dito, kaya hindi ako nang ahas na kumain ng labis. Hey! Ito ay nasa malalim na kabundukan at mga lumang kagubatan. Makakahanap lang tayo ng random na lugar. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Terence, kumain ka pa. Mahaba pa tayo bukas. Hindi masyadong kumain si Melissa sa kabila ng payo ni Terence, ngunit uminom siya ng kaunting mineral na tubig. Nagdala sila ng maraming tubig, marahil ay sinusubukan ni Melissa na tulungan si Terence na bawasan ang kanyang timbang, at ang pag-inom ng tubig ay maaaring punan ang kanyang tiyan. Busog na ako, magpahinga na tayo. Ang sariwa ng hangin dito. Sabi ni Melissa pagkatapos huminga ng malalim. Oo, walang ingay at basurang gas mula sa lungsod. Kung hindi dahil sa hadlang sa oras, ito ay isang magandang lugar para sa mga turista. Sabi ni Terence. Oo, magpahinga ka na. Tumango si Melissa at papasok na sana sa tent nang makita niyang hindi gumagalaw si Terence. Terence, hindi ka pupunta para magpahinga kasama kami. Mauna ka na, ayos lang ako sa labas. Hindi pumasok si Terence sa tent. Okay lang. Di ba sabay tayong natutulog sa living quarters noon? Masasabi ni Melissa na ayaw ni Terence na pumunta sa ospital. Walang masyadong tao noon, pero ngayon tayong dalawa na lang. Nag-aalala si Terence na mapapahiya si Melissa, ngunit mas naging mapagbigay siya. Naniniwala ako sa iyo. Ibinaba ni Melissa ang kanyang ulo at tumigil sa pagsasalita. Inanyayahan niya ang isang lalaki na matulog sa kanya, at ito ay hindi kapanipaniwala sa kanya noon, ngunit ngayon, ito ay natural. Sige, sabi niya. Tumango si Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. 1934. Maganda ang pabango ni Melissa para sa kanyang pag-practice, at ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito. Hindi na siya magkakaroon ng ganitong pagkakataon kapag bumalik siya sa paaralan. Magkasama silang natutulog sa living quarters, at may iba pang mga tao sa paligid. Ito ay itinuturing na isang aktibidad ng grupo, ngunit sina Terence at Melissa ay nasa parehong tent ngayon, at ang kapaligiran ay medyo alanganin. Gayunpaman, ang eksenang ito ay nagbigay kay Terence ng pamilyar na pakiramdam. Nasa tent din ito, kasama ang isang maganda at maamong babae. Tila nakaranas ng katulad na eksena noon si Terence. Carla. Umiling si Terence, nasa kuweba sila, hindi tolda. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang alaala, tila nangyari na ang pangyayari ngayon. Hindi kaya sa dati niyang buhay. O nanaginip ba siya? O marahil ay nakatadhana siyang makasama si Melissa. Kung ito ang huli, posible. Talagang nakatadhana silang magkasama. Ilang beses na silang nakaupo, at ngayon ay nasa iisang kama sila. Gaano karaming mga pagkakataon ang maaaring magkaroon sa buhay? Ikaw. Tulog ka na ba? Pinutol ng mga salita ni Melissa ang pag-iisip ni Terence, hinayla siya pabalik sa realidad. Hindi, bakit?
Tanong ni Terence. Medyo natatakot ako, sobrang tahimik dito. Namalayan lang ni Melissa kung gaano ito katahimik nang pumasok siya sa tent na palibutan siya ng kanyang mga kaklase at sundalo na nagpapatrolya sa lugar, ngunit hindi ito naging ganito katahimik noon. Masanay ka na. Ang bundok na ito ay patay na bundok. Walang mabangis na hayop dito, ngunit ligtas din ito. Ang ilan sa mga bundok ay hindi tahimik, ngunit mas nakakatakot kapag gabi na, sabi ni Terence. Si Terence ay nagsasalita ng katotohanan, ang mga gabi sa tropikal na kagubatan ay ang pinaka-nakakatakot. Hindi lamang sila kailangang maging magbantay laban sa mga kaaway, ngunit kailangan din nilang maging magbantay laban sa lahat ng uri ng ligaw na hayop at makamandag na mga insekto. Dito, gayunpaman, walang panganib na pag-usapan. Oo, pwede mo ba akong makausap? Pagod si Melissa, ngunit hindi siya masyadong pagod pagkatapos matulog. Naalala niya na hindi pa natutulog si Terence, kaya humingi siya ng tawad, hindi ka pa nakakapagpahinga. Paano kung magpahinga ka muna? Huwag kang mag-alala sa akin. Isa akong cultivator, ayos lang kahit hindi ako matulog. Umiling si Terence na nakangiti. Terence, ano sa tingin mo ang habol ng buhay? Matagal nang nawala si Melissa, hindi niya alam ang kahulugan ng buhay. Isa lang ba siyang sakripisyo para sa kanyang pamilya? Iba-iba ang hinahangad ng bawat isa. Hindi ko masasabing sigurado. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit napakalalim ng itatanong ni Melissa. Kung gayon, ano ang iyong hinahabol? Medyo nagsisi si Melissa pagkatapos magtanong. Pasensya na, nagtatanong lang ako. Kung ayaw mong sabihin sa akin, edi huwag. Minsan. Matagal na panahon na ang nakalipas, tinanong ko ang sarili ko kung ano ang aking mga layunin at hinahangad, ngunit ako ay lubhang naliligaw noon. Hindi ko alam kung ano ang aking hinahangad o kung ano ang aking mga layunin. Ang mga bagay na ginagawa ko araw-araw ay tila mga bagay na hindi ko gusto, ngunit kailangan kong gawin ito. Sabi ni Terence, noong oras na iyon, hindi ko talaga alam kung ano ang aking hinahabol. Hindi ko alam kung mamumuhay ako sa ganitong kaguluhan. Oh, anong nangyari pagkatapos nun? Medyo nagulat si Melissa kaya naging ganito ang buhay ni Terence dati. Pagkatapos ay dumating ako sa Songshan. Dito, nagkaroon ako ng sarili kong pag-ibig, sarili kong mga kaibigan. Naisip ko, protektahan sila, gawing mas magandang buhay, iyon ang aking hangarin at layunin. Ang tanging paraan para gawin ito ay ang patuloy na palakasin, sabi ni Terence. I see. Medyo naiingit ako sa iyo noon. Mapait na ngumiti si Melissa. Wala akong masyadong kaibigan. Simula noong bata pa ako, at wala pa akong nararamdaman para sa sinumang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang tunay na pag-ibig, at wala akong mga kaibigan na partikular na malapit sa akin. Oh, hindi mo ako kaibigan. Nakangiting tanong ni Terence. Ikaw. Siyempre ako, sa tingin ko nahanap na kita. Marami akong nasabi sa harap mo, mga bagay na hindi ko pa nagawa noon. Ngumiti si Melissa. Gayunpaman, hindi mo kailangan ng proteksyon ko. Sa halip, kailangan mo akong protektahan. Sa pagitan ng magkaibigan, siyempre tulungan ang isa't isa. Wala namang rule na nagsasabi kung sino ang dapat magprotekta kung sino, di ba? Sabi ni Terence. Pero, meron ba talagang pure friendship between a boy and a girl? Biglang tanong ni Melissa. Napakurap si Terence sa tanong ni Melissa. Sasabihin pa lang niya na sila na nga. Gayunpaman, iniling niya ang kanyang ulo sa kanyang puso. Dalisay. Mapapaisip siya kapag nakita niyang hubot-hubad si Melissa, at magkakaroon siya ng reaksyon kapag naramdaman niya ang lambot ng dibdib nito, ganun ba? Hindi napigilan ni Terence na magkaroon ng reaksyon nang maamoy niya ang pabango ni Melissa, ngunit madilim sa loob ng tent, mahina lang nilang nakikita ang mukha ng isa't isa kahit may liwanag ng buwan. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Melissa habang tinitingnan ang nakatulala na mukha ni Terence. Lumingon siya sa gilid, gustong kausapin si Terence ng mas komportable, ngunit may madiin siyang idiniin. She asked subconsciously. Nagdala ka ng ham sausage.
Ngunit pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niya kaagad na may mali at alam niya kung ano ang kanyang sinunggaban. Namula bigla ang mukha niya at mabilis niyang binitawan ang kamay niya. Lumingon siya at ngumuso, as expected, you didn't. Pervert. Iyon ay isang normal na reaksyon. Ngumiti si Terence ng mapait, walang magawa, sino ang humiling sa amin na maging malapit sa isa't isa, at napakabango mo. Lalong namula ang mukha ni Melissa sa pagbanggit ng kanyang pabango, pagod ako, nakatulog ako. Hindi nakaimik si Terence. Ipinilig niya ang kanyang ulo, kinalma ang sarili, at sinimulang iikot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Naghintay ng ilang sandali si Melissa, at nakaramdam ng kaunting paghingi ng tawad nang hindi nagsalita si Terence. Natutunan niya ang tungkol sa biology dati, at alam niya na ito ay isang normal na reaksyon mula kay Terence, hindi niya ito sinasadya. Magiging problema kung wala siyang reaksyon, ngunit ayaw niyang humingi ng tawad, at nakatulog siya ng ganoon. Nagising si Melissa pagkalipas ng hating gabi, napakaraming tubig ang nainom niya kanina, at nagre-react siya. Gusto niyang mag-isa sa banyo, ngunit madilim sa labas ng tolda, at natakot siya. Nag-alinlangan siya saglit bago lumapit para hawakan si Terence. Terence, sabi niya. Anong mali? Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata at nagtanong. Biglang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata, at hindi siya mukhang inaantok. Napatalon si Melissa sa nakita. Ikaw. Hindi ka natutulog. 1935. Nako, nagpapahinga ako ng nakapikit. Wala masyadong tao dito, kaya natatakot akong magka-problema. Sabi ni Terence. Hindi niya ipinaliwanag ang practitioning ibang mga practitioner na kailangang matulog pagkatapos ng lahat. Siya lamang ang may sining ng Dragon Mastery na maaaring magsanay sa espasyo ng Jade nang hindi natutulog. Naantig si Melissa, si Terence ay natatakot sa panganib, at hindi nakatulog. She was the one who called him a pervert. Kung pervert siya, bakit hindi siya gumawa ng kung ano-ano habang tulog siya? I'm sorry sa ginawa ko. Hindi kita dapat pinagalitan. Sabi ni Melissa. Scolding me. Kailan mo ako pinagalitan? Hindi alam ni Terence kung ano ang sinasabi ni Melissa. Nanaginip ka. Hindi, bago ako matulog. Sabi ko pervert ka. Nahihiyang sabi ni Melissa. Nako. Iyan, wala lang. Uye, ano ang tawag mo sa akin? Mapait na ngumiti si Terence. Ako. Naalala lang ni Melissa ang kanyang layunin pagkatapos siyang paalalahanan ni Terence, ako. Uminom ako ng masyadong maraming tubig kanina. Gusto kong lumabas. Pero medyo natatakot ako. I see. Terena, sasamahan na kita. Umupo si Terence, ngunit napagtanto na maaaring hindi maintindihan ni Melissa ang kanyang mga salita, ang ibig kong sabihin ay pagmasdan kita mula sa malayo. Hindi kita pinapanood, binabantayan lang kita. Napagtanto ni Terence na sa dami ng sinabi niya, mas nagiging malabo ito, maaaring hindi niya ito sabihin. Naunawaan ni Melissa ang ibig sabihin ni Terence at naunang lumabas ng tent, namumula ang mukha. Lumingalinga si Melissa sa kaliwa at kanan ng lugar na pinili nilang magkampo ay isang open space, at ito mismo ang dahilan kung bakit pinili ni Terence ang lugar na ito. Wala talagang dapat itago dito kung gusto niyang pakalmayan ang sarili. Walang pagpipilian si Melissa, tumakbo siya patungo sa kagubatan, at pagkatapos lamang ng ilang daang metro ay nawala siya sa isang kagubatan. Dahan-dahang sumunod si Terence, ngunit hindi masyadong malapit. Kailangan lang niyang maramdaman ang posisyon ni Melissa, at hindi rin niya ginamit ang Jade Space para maramdaman ang posisyon ni Melissa, dahil magiging malinaw ito. Si Melissa ay nagmamadali, ngunit si Terence ay hindi malayo, ito ay isang tahimik na gabi, at hindi siya makagawa ng anumang ingay. Hindi ba siya maririnig ni Terence kung gagawa siya ng tunog? Halos hindi maihi ni Melissa ang sarili sa pag-iisip ng nakakahiyang tunog ng pag-ihi na iyon. Matagal na naghintay si Terence, ngunit walang narinig mula kay Melissa. Kakaiba, pero ayaw niyang mapahiya si Melissa, kaya hindi na siya nagtanong o pumunta. Pumasok siya sa Jade Space at ginamit ang kanyang espiritu para maramdaman ang sitwasyon.
Nakita niya si Melissa, nakasquat doon na may pulang mukha, at mabilis siyang umiwas. Nang malapit na siyang tumingin sa malayo, nakita niya ang dalawang tao mga 20 metro sa harap ni Melissa. Ang dalawang taong nakakamouflage ay hindi masyadong halata sa dilim, ngunit nakita sila ni Terence ng malinaw sa kanyang espiritu. Isa sa kanila ay incheck, at ang isa ay dayuhan na blonde ang buhok. Anong ginagawa nila dito sa kalagitnaan ng gabi? Sa pag-iisip na iyon, hindi binawi ni Terence ang kanyang spirit sense, ikinulong ito sa dalawa. Teddy, dinala ko na ang mga paninda. Inihanda mo na ba ang pera? Incheck ang nagsalita. Parang kakakilala lang nilang dalawa. Kalbong Lobo, bakit ka nandito? Hindi ba si Kuya De ang naghatid ng mga paninda kanina? Nakita ni Teddy ang tao. Bagamat kilala niya ito, hindi ito ang kakilala na nakausap niya noon. Subordinate ito ng kakilala niya kaya maingat siyang nagtanong. Si Kuya De ay itinalaga sa Firewolf Gang ng mga nakatataas upang mangasiwa sa isang bagong misyon. Ako ang pumalit sa mga gawain dito. Ang taong tinatawag na Kalbo na Lobo ay buong pagmamalaki na nagsabi, sa hinaharap, ako ang mamamahala sa kalakalan ng droga sa hangganan. Oh! Kung gayon kailangan na kitang tawaging Kuya Kalbong Lobo mula ngayon. Congratulations! Ang Avalon iyan ng dayuhang ito ay medyo magaling at napakatalino. Hahaha, mahusay na sinabi, mahusay na sinabi. Tumawa ng malakas ang Kalbong Lobo. Malinaw na masaya siya sa kanyang promosyon. Ang mga kalbo na lobo ay nagsasalita ng napakalambot noon, at nababasa lamang ni Terence ang kanilang mga bibig sa kanyang espiritu ngunit ang malalakas na halakhak na ito ay medyo napakalakas sa tahimik na bundok na ito. Hindi umaasa si Melissa na may ibang tao sa malapit ang boses ay hindi kay Terence, ito ay paos at hindi kaaya-aya, at isang lalaki. Nagsimula siyang sumigaw, ngunit bago pa siya makatapos ay may nagtakip sa kanyang bibig. Lalong nabigla si Melissa, narinig niya lang ang tawa, at siya ay kinidnap. Gayunpaman, narinig niya ang boses ni Terence, huwag kang kabahan, ako, ito. Nakahinga si Melissa nang marinig na si Terence iyon. Ngunit ngayon na siya ay nakaka-relax, kailangan niyang umihi ng sabay-sabay. Si Terence ay nakalupasay sa kanyang harapan at tinakpan ang kanyang bibig, at naiihi niya ang buong pantalon ni Terence. Hindi napigilan ni Melissa ang kanyang kahihiyan, gusto niyang maghukay ng butas at magtago dito. Paano ito nakakahiya? Nakita na ni Terence ang kanyang pangitaas na katawan, at ngayon ay nakita na niya ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, at naiihi siya sa buong katawan niya. Gayunpaman, wala sa mood si Terence na silipin ang pag-ihi ni Melissa sa kanya, kahit na ito ay medyo romantikong eksena. Nakatuon ang atensyon niya sa dalawang tao sa di kalayuan. Si Terence ay hindi isang taong nakikialam sa negosyo ng ibang tao, at anuman ang ginagawa ng dalawa dito ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit nang banggitin ni Teddy ang, "Debro," nakuha nito ang atensyon ni Terence. Hindi ba't ang kapatid ng isang Jerwin, isang Jan, ay tinawag na, Debro, ng iba? Habang sinusubukan ni Terence na kumpirmahin kung ang, Debro, na ito ay isang Jan, ang mga salita ng Kalbo na Lobo ay nagpapatunay sa kanyang hinala. Dahil binanggit ni Kalbong Lobo ang Firewolf Gang, tiyak na si Debro ay isang Jan. Dahil ito ay nauugnay sa mga Firewolves at isang Jan, hindi inisip ni Terence na lumikha ng isang aksidente para sa dalawa. Ito ay mga tao at grupo na siya ay may matinding hinanakit. Ang sigaw ni Melissa ay nakakuha ng atensyon ng Alter-D Wolf, ngunit madilim sa bundok at hindi nila makita kung ano ang nangyayari. Nakayuko din si Melissa sa lupa, at may damo sa harapan 36 niya, kaya hindi nila makita ang isa't isa. Anong tunog iyon? Maaaring ito ay ang Border Patrol. Tanong ni Teddy. 1936. Hindi dapat ganoon. Nagtanong na ako sa paligid. Ang pagsasanay militar ng East Ocean Industry University ay nangyayari nitong mga ilang araw. Ginagamit ng mga tropa sa hangganan ng bundok bilang isang field training ground. Imposibleng sila ay nagpapatrolya sa bundok sa mga oras na ito. Sabi ni Bald Wolf na nakakunot ang noo. Ang pagsasanay militar ng East Ocean Industry University ay hindi lihim.
Hindi na kailangan pang magtanong ni Bald Wolf para makuha ang eksaktong impormasyon, at talagang totoo ito. Mayroon bang mga mag-aaral na nagsasanay sa larangan sa malapit? Tanong ni Teddy. Imposible yan. Ilang taon na naming ginagawa to. Alam namin ang range ng annual field training namin. Masyadong malayo dito. Imposibleng mag-round trip ang mga estudyante sa loob ng 2 araw. Hindi kami ang mga estudyanteng yun. Paano sila makakabiyahe ng napakalayo? Umiling si Bald Wolf at sinabing, baka mali ang narinig ko. May mga kwago sa malapit, at ang kanilang mga iyak ay katulad ng kanina lang. Kung dumating ang mga gwardya sa hangganan, ito ay putok ng baril. Sa tingin mo ba ay maaari pa tayong tumayo dito at mag-usap? Tama ka. Nang makitang walang kakaiba o kakaibang tunog sa loob ng mahabang panahon, tumango si Aoki, ngunit sa sandaling iyon, muling dumating ang sigaw. Ang tunog ay nagmula sa bibig ni Terence, na ginagaya ang tunog ng isang kwago. F***, kwago talaga ito. Natakot ako sa kamatayan. Malinaw din itong narinig ni OTD sa pagkakataong ito. Hindi niya maiwasang umiling at sabihin, kahit ano paman, bilasan na natin ang deal. Narito ang mga kalakal, maaari mong suriin ang mga ito. Ang kalbong lobo ay naglagay ng itim na leather na malite sa harap ng Teddy. Oh, eto na. Ito na ang pera. Pwede mo ring tingnan. Casual na iniabot ni Teddy ang isang kahon sa kalbong lobo. Matagal na silang magkatrabaho kaya hindi pa sila masyadong nababantayan sa mga oras na ito. Sinuri nila ang mga bagay sa mga kahon at nakita nilang walang problema, kaya isinara nila ang mga kahon. Nakita ni Terence ang laman ng mga kahon, ang isa ay droga, at ang isa ay US dollars. Hindi interesado si Terence sa mga gamot, ngunit interesado siya sa mga singil sa US dollar. Nakakuha nga siya ng 2 bilyon mula kay Jerwin, ngunit ang mataba na si Lay ay nagtatayo ng isang kumpanya, kaya walang gaanong gastusin si Terence. Ang maletang ito ng US dollars ay maaaring makatulong na mapawi ang ilan sa pinansyal na presyon ni Terence. Ang pinakamahalaga, biglang naisip ni Terence si Akira sa orphanage. Dapat siya ay nangangailangan ng pera, tama. Sa isiping iyon, handa na si Terence para sa double take, bamulong sa tenga ni Melissa. May 2 masamang tao. Manatili ka rito at huwag kang gumalaw. Hintayin kong harapin sila. Hindi na natakot si Melissa, nahihiyang tumango lang siya. Naalala lang ni Terence na tinakpan pa niya ang bibig ni Melissa. Mabilis siyang bumitaw at naglakad patungo sa 2 durugista. Gayunpaman, may pinag-uusapan pa rin ang 2 nagbebenta ng droga pagkatapos ng deal. Sabi ko, Kuya Kalbong Lobo, bakit paunti-unti ang stocks kamakailan? Kulang na tayo sa mga supply. Maaari ba nating dagdagan ang supply? Tanong ni Teddy habang tinitimbang ang malite sa kamay. Ito. Ang aming orihinal na kasosyo sa negosyo, ang Bahayo, ay nasa problema. Kung wala ang suporta ng mga masters ng Bahayo, ang aming kapangyarihan sa Golden Triangle ay bumababa. Napabuntong hininga si Bald Wolf. Nakausap ko na ang amo. Hiniling ko sa kanya na makipag-ugnayan sa mga nakatataas upang makita kung maaari silang magpadala ng ilang mga magsasaka upang mamuno. Sa ganoong paraan, maibabalik natin ang ating karapatang magsalita. Okay, internal affairs ito ng gang mo. Hindi ako pwedeng makialam. Mauuna na ako. Hindi ako komportable na manatili sa hangganan ng 1 minuto. Tumango si Teddy at naghanda ng umalis. Kinuha ng Kalbong Lobo ang pera at aalis na sana. Pero bago pa man makahakbang ang 2 ay napaungol sila at bumagsak sa lupa. Maaaring patumbahin ni Terence ang mga normal na tao na hindi man lamang practitioner nang hindi gumagawa ng ingay. Walang pinatay si Terence. Bagamat ang pagpatay sa 2 taong ito ay kasing dali ng pagbilang ng kanyang kamay, gusto pa rin ni Terence na tanungin ang Kalbong Lobo ng ilang katanungan. Hindi nais ni Terence na pilitin ang pag-amin ng isang tulad ng Kalbong Lobo. Naglabas siya ng ilang pilak na karayom at ipinasok sa ulo ng Kalbong Lobo. Nagising si Bald Wolf, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo mapurol. Magtatanong ako sa iyo ng ilang mga katanungan at sasagutin mo ang mga ito isa-isa.
Huwag itago ang anuman. Matigas na sabi ni Terence. Oo. Ang kalbong lobo ay tila pumasok sa isang estado ng hypnosis at nawala ng malay. Itinuro sa kanya ng master ni Terence ang pamamaraang ito ay napaka-epektibo, ngunit maaari lamang itong gamitin sa mga taong nasa mababang antas. Pagkatapos ng lahat, ang mga practitioner ay may napakalakas na paghahangad, at kahit na ang mga golden class practitioner ay may napakalakas na mental na kapangyarihan. Hindi sila ma-hypnotize ni Terence sa pamamaraang ito. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ang pinakamabilis at pinakamabisa para sa maliliit na isda at hipon na tulad niya. Gayunpaman, magkakaroon ng isang tiyak na epekto pagkatapos gamitin ito, na ang tao ay makakalimutan ng isang bahagi ng kanyang memorya. Ang memorya na ito ay nag-iiba-iba sa bawat tao, mula sa 1 araw hanggang 4 o 5 araw, kaya hindi niya maalalang na-hypnotize siya. Binalak ni Terence na gamitin ang parehong paraan sa dayuhan, para makalimutan nila ang nangyari kamakailan para makuha niya ang kahon ng mga dolyar ng walang nakakaalam. Para naman sa dalawang lalaki, binalak niyang ibigay ang mga ito kay Julian, hinahayaan siyang sumama sa Young Harold at Amara Song para gumawa ng isa pang kontribusyon. Kung tutuusin, malaking kontribusyon ang paghuli sa mga nagbebenta ng droga at pagkuha ng napakaraming droga. Hindi inisip ni Terence na hayaan ang dalawang ito na gamitin ang kanilang buong potensyal sayang kung patayin lang sila. Anong pangalan mo? Anong ginagawa mo? Anong organisasyon ka? Tanong ni Terence. Ako lang, kalbong lobo sa underworld. Ako ang namamahala sa kalakalan ng droga na may pulang kabibe. Sabi ng kalbong lobo. Saan ang headquarters ng pulang kabibe? Ilang tao ang nandoon? Sino ang boss? Ano ang relasyon niya sa mga firewolves? Tanong ni Terence. Ang headquarters ng Red Conch ay nasa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan ito. Ang sa bansa ay sangay lang. Sabi ni Bald Wolf, ang sangay ng pulang kabibe ay nasa Chingran City. Patay na ang Big Boss at nahuli na ang pangalawang amo. Ang pangatlong amo ang namamahala ngayon. Hindi ko alam ang pangalan ng pangatlong amo dahil ang tawag sa kanya ng lahat ay pangatlong amo. Ang aming mga pulang kabibe at ang apoy na Wolfgang ay magkapatid na gang at nagtutulungan, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanilang relasyon. Medyo nagulat si Terence, hindi niya inaasahan na nasa ibang bansa ang headquarters ni Red. Hindi nga niya alam kung saan iyon, branch lang pala ito sa Avalonia. Ayon sa kanyang sinabi, ang Big Boss na pinatay ni Thomas ay isang taong namamahala lamang sa sangay ng pulang kabibe. Ang sanga ng pulang kabibe na ito ay may maraming mapagkukunan. May practitioner ba ang pulang kabibe? Ano ang pinakamataas na antas ng isang magsasaka? Tanong ni Terence. Ang pangatlong master ay isang practitioner mismo, na may lakas ng isang mystic late phase peak. Maliban doon, mayroon na lamang isang early phase golden class master na natitira. Ang negosyo ng pulang kabibe ay nasa bahay niyo, at ang mga masters ay lahat mula sa bahay niyo, sabi ni Kalbong Wolf. 1937. Tumango si Terence. Tila hindi ganoon kalakas ang pulang kabibe na ito, ang pinakamalakas ay si Mystic lamang. Siyempre, ito lamang ang lakas ng dibisyon, walang nakakaalam kung ano ang punong tanggapan. Gayunpaman, hindi naghinala si Terence na siya ay nagsisinungaling. Hindi siya maaaring magsinungaling sa sitwasyong ito, at sa sinabi niya sa Teddy, malinaw na naapektuhan ang negosyo ng droga ng Red Conch matapos masira ang bahay ni Yu, at nabawasan ang kapangyarihan nito sa Golden Triangle. Sabihin mo sa akin ang address ng branch ng Firewolf Gang. Sabi ni Terence. Hindi ko alam ang address ng branch. Ako lang ang namamahala sa drug trade sa Donghai. Tuwing may makakakilala ako, pumupunta ako sa Conch Bar sa Chinran City, na isang maliit na muog ng Red Conch. Sabi ng kalbong lobo. Conch Bar. Medyo nagulat si Terence. Ang mga taong ito mula sa Red Conch ay matapang na tinawag ang bar na ito na, Conch Bar. Hindi ba sila natatakot na malantad? Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, walang sino man ang magkokonekta sa bar na ito sa mga pulang conch. Sabi nga sa kasabihan, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Ito ay marahil ang katotohanan.
Sino pa ang namamahala sa negosyo ng droga? Nagpatuloy si Terence. Dati si Kuya De. Lahat kami ay nagtrabaho sa ilalim ng pangatlong master, at ang pangatlong amo ang tumulong sa aming magtrabaho sa bahay niyo. Ngayon, ang ikatlong amo ang namamahala sa buong sitwasyon, ngunit siya pa rin ang namamahala. Sabi ng kalbong lobo. Naantig ang puso ni Terence, tila ang paghihiganti ng panggalan ay nahulog sa ikatlong pinuno na ito, na siyang utak sa likod ng pakikipagtulungan sa bahay niyo. No wonder walang balita mula sa second in charge, hindi siya ang in charge sa drug trafficking. Sige, matutulog ka na. Tinanong na ni Terence ang lahat ng makakaya niya, walang malalaman ang lalaki kung patuloy siyang magtatanong. Maliit lang ang alam niya, at maliit na prito lang siya. Ganoon din ang ginawa ni Terence sa Teddy, ngunit siya ay isang maliit na pinuno ng isang dayuhang gang. Si Terence ay walang makukuhang kapaki-pakinabang mula sa kanya, at wala siyang interes na magdulot ng gulo para sa gang. Hinayaan niyang matulog ulit si Teddy. Nang matapos iyon, naglakad si Terence patungo sa Melissa, hindi madyay gising ang dalawa kahit man lang 2 oras. Nanikip ang puso ni Melissa sa tunog ng mga yabag, siya ay labis na kinabahan na nakalimutan niyang itaas ang kanyang pantalon, lumuhod doon na parang tulala siya ay nag-aalala na maaaring may nangyari kay Terence, ngunit siya ay nagsasalita ng mahinahon sa dalawa, at wala siyang marinig. Terence! Ikaw ba yan? Pinigilan ni Melissa ang kanyang takot at nagtanong nang marinig niya ang mga yabag na papalapit. Oo, Melissa, ako ito. Sabi ni Terence habang mabilis na naglakad papunta sa Melissa, ngunit nagulat siya sa nakita niya. Anong mali? Tumayo si Melissa at nakita ang ekspresyon ni Terence na tigilan siya saglit, ngunit isang bug zone ng hangin ang pumasok, at napagtanto niyang nakalimutan niyang hilahin ang kanyang pantalon. Mabilis niyang hinaila iyon, nahihiya. Ako. Nakalimutan ko. Hehe, alam ko. Hindi ko iisipin na sinasadya mo ako. Biro ni Terence. Nakakainis ka. Namula si Melissa, alam niyang nagbibiro si Terence, kaya mabilis niyang iniba ang topic. Tama, Terence, ang mga tao doon. Wala na siyang malay, pero natatakot ako na kailangan nating bumalik magdamag. Sabi ni Terence. Tumango si Melissa, okay, nakapagpahinga na ako ng sapat at nabawi ko na ang aking pisikal na lakas. Taken ko muna si Instructor Chen. Baka hindi na natin kailangan pang maglakad pabalik. May susundo sa atin. Nakangiting sabi ni Terence. Tama, ang pantalon mo. Paumanhin na sabi ni Melissa nang makita niyang basa ang pantalon ni Terence. Siya ay samuka sa kanyang pantalon at umihi sa kanyang pantalon. Naisip ba ni Terence na siya ay isang mahirap na babae? Ay, ayos lang. Walang kakaibang amoy. Magiging maayos na ito kapag natuyo na. Walang pakialam si Terence. Hindi nang ahas si Melissa na magsalita pa. Mabilis na dinala ni Terence si Melissa sa tent, kinuha ang GPS mula sa kanyang bag, at pinindot ang pulang button sa likod ng GPS. Nagbip agad ang GPS. Sa paanan ng bundok, sa SUV, nakita ng isang sundalo na namamahala sa pag-obserba sa mga coordinate ang pagkislap sa screen at agad na sinabi kay Julian, na nagpapahinga, Captain Chen, may sitwasyon tayo. Agad na nagising si Julian at tumingin sa screen ng computer. Gayunpaman, ang kumikislap na mga coordinate ay nagulat sa kanya. Terence at Melissa's coordinate. Naisip ni Julian na maaaring magkaroon ng mga problema ang sinuman sa mga mag-aaral na kalahok sa pagsasanay sa larangan, ngunit si Terence lamang ang. Si Terence ay isa ng Earth Class Master, at hindi maiisip kung ang kagubatan na tulad nito ay makakagulo sa kanya. Ngunit ang mga coordinate ni Terence ang problema. Kung may nangyari kay Terence, ito ay isang malaking problema. Hindi nang ahas si Julian na maliitin siya at nagutos, ihanda mo ang rescue helicopter. Ako mismo ang pupunta at titingnan ko. Oo. Nakatanggap ng utos ang isang naka-standby na sundalo at agad na nagpunta upang ihanda ang helicopter. Mabilis na bumaba ng kotse si Julian at naglakad patungo sa helicopter, ngunit tumanggi siyang pasukin ng ibang tao. Mag-isa niyang lilipad ang helicopter para sunduin si Terence.
Kung talagang nasa panganib si Terence, walang magagawa ang mga normal na tao. Si Julian ang pinakamalakas dito, at ito ang pinakaligtas at pinakapraktikal na paraan para pumunta siya. Bagaman, kung ito ay isang bagay na kahit na si Terence ay hindi makayanan, wala siyang magagawa, ngunit dahil si Terence ay nagpadala ng senyales, nangangahulugan ito na dapat ay maayos si Terence. Upang maging lihim, nagpa siya si Julian na mag-isa. Ang helicopter ay mas mabilis kaysa sa paglalakad, at si Julian ay nakalapit sa mga coordinate ng hindi nagtagal. Nakita niya ang tent ni Terence, at may bukas na espasyo malapit dito. Walang pagdadalawang isip na inilapag ni Julian ang helicopter. Gayunpaman, sa sorpresa ni Julian, sina Terence at Melissa ay ganap na maayos pagkatapos nilang bumaba ng eroplano. Naghihintay sila sa kanya sa tent, at may dalawang estranghero na nakahiga sa paanan ni Terence. Boss! Tinawag ni Julian ang boss ni Terence nang walang mga tagalabas. Si Melissa naman ay nagtatakang tumingin kay Julian. Lumingon siya kay Terence instructor na si Chen ay tumatawag kay Terence boss. Ano ang nangyayari? Kahit nagtataka siya ay hindi na siya nagtanong pa. Julian, may dalawang nagbebenta ng droga dito na nagnenegosyo. Nahuli ko sila, turo ni Terence sa dalawang lalaki sa lupa. 1938. Ano? Mga nagbebenta ng droga. Dilat na dilat ang mata ni Julian nang tumakbo siya, boss, anong nangyari? Bakit may mga nagbebenta ng droga? Ganito. Sinabi ni Terence kay Julian ang tungkol sa engkwentro sa mga nagbebenta ng droga, na iniwan ng bahagi tungkol sa pagpunta ni Melissa sa banyo. Ginamit ko ang mga pilak na karayom para harapin ang 2 taong ito. Nagtanong-tanong ako sa paligid at nalaman ko na ang taong nasa likod nila ay mula sa organisasyong Red Conch. Gayunpaman, sila ay magdurusa sa pansamantalang pagkawala ng memorya at maaaring hindi maalala ang deal. Tumango si Julian. Alam niya ang pamamaraan ni Terence at alam niya kung bakit gustong malaman ni Terence ang tungkol sa pulang kabibe kaya hindi na siya nagtanong. Hindi na mahalaga kung mawalan siya ng alaala basta kinumpirma niya na ang dalawang ito ay mga durugista. Ang mga detalye ng deal ay maliit. Ang kahon na ito ay ang mga gamot, tama ba? Tiningnan ni Julian ang malite sa lupa at nagtanong. Oo, maaari mo siyang ibalik, ngunit dapat mong gawin ang kasong ito kasama sina Harold at Amara. Kara-rating lang nila sa Donghai, at medyo stable na sila ngayong nalutas na nila ang kasong ito, sabi ni Terence kay Julian. Walang problema, sabi niya. Tumango si Julian, hindi man lang binanggit ang pera. Sa kanyang pag-aalala, malamang na inilipat ng mga nagbebenta ng droga ang pera sa pamamagitan ng telepono, at kahit na mayroong pera, hindi niya tatanungin si Terence, boss, bakit hindi mo ibalik ang helicopter kasama si Melissa? Tapos na ang iyong misyon, at nahuli mo ang dalawang nagbebenta ng droga. Kung hindi dahil sa katotohanan na ayaw mong sumikat para sa lahat ng ito, kailangan mo munang sumikat. Misyon. Ha, sige. Gusto ko rin bumalik. Sabi ni Terence sabay tango. Napansin ni Melissa na kakaiba na tinatawag siya ng instructor na sis-in-law, ngunit hindi niya ito sinubukang itama. Ang kanyang relasyon kay Terence ay tila higit pa sa pagkakaibigan. Si Terence ay gumawa ng ilang simpleng pag-iimpake, at si Julian ay lumapit upang tulungan siyang ibaba ang tent. Hindi nagtagal bago natapos ang lahat, at ang dalawang nagbebenta ng droga ay itinapon sa kotse. Umakyat ang helicopter at lumipad pababa ng bundok. Walang tumutol kay Terence at Melissa na ibalik ang eroplano sa unang pwesto. Alam nilang lahat na ang kredito ni Terence para sa pagkuha ng gamot ay mas mahalaga kaysa sa mga kredito sa unang lugar, ngunit si Terence ay nanatiling mababa ang profile at ayaw niyang isapubliko ito. Tinawag ni Julian siyang Harold ng gabing iyon, sinabihan siyang lumapit at ibalik ang mga tao. Karaniwan, ibibigay ng mga tropa sa hangganan ang mga nagbebenta ng droga sa lokal na pulisya para sa paglilitis. Hindi alam ni Harold kung ano ang sasabihin nang marinig niyang nahuli ni Terence ang dalawang drug dealer para sa isang field trip, ngunit nagpapasalamat pa rin siya na gusto ni Terence na gawin nila ni Amara ang isang bagay para sa kanya. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaalis ang dalawa, hindi na nila kailangang mag-alala sa nangyari pagkatapos noon.
Kakaiba ang naramdaman ni Harold nang alisin niya ang gamot masyadong malakas si Terence. Sinabi ko lang sa kanya ang tungkol sa mga nagbebenta ng droga at ang pulang kabibe ilang araw na ang nakakaraan, at nahuli niya ang mga nagbebenta ng droga. Naalala kung anong kanta ang sinabi ni Amara, na walang kaso na hindi malutas ni Terence, lubos na kumbinsido si Harold. Ito ay totoo. Alam ni Harold na malakas si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap ng mga kaaway sa gubat at paghahanap ng mga kriminal sa lungsod ay dalawang magkaibang bagay. Ang mga pamamaraan at pamamaraan ng pagsisiyasat ay magkaiba, ngunit ito ay pareho dito. Maaga pa noon, at tumawag si Julia ng off-road car para makapagpahinga muna sina Terence at Melissa. Malaki ang espasyo ng sasakyan, at maaari silang matulog nang nakababa ang mga upuan. Gayunpaman, ang unang maruming iniisip ni Terence ay ang pakikipagtalik sa kotse. Napag-isipan din ito ni Melissa, ngunit hindi ito nagsalita, kilalang-kilala niya ang relasyon nila ni Terence, at habang mayroon silang dalawang malalanding bagay na nagaganap sa pagitan nila, talagang inosente sila. Dahil natagpuan ang mga nagbebenta ng droga sa bundok, kinansela ng mga sumusunod na departamento ang programa sa pagsasanay sa larangan at direktang isinagawa ang susunod na hakbang, pagbuo, kompetisyon sa boxing ng militar. Nang matapos ang pagsasanay sa militar, bumalik ang lahat sa paaralan, at magsisimula na ang freshman party. Ang mga freshmen ay walang masyadong klase sa unang semestre. Walang mga propesyonal na kurso, at karamihan sa oras ay puno ng mga aktibidad. Military training, freshman party, ang halalan para sa student union cadre, registration para sa extracurricular na aktibidad, sports meeting, art festival, at iba pa. Tulad ng para sa departamento ng parmasya, ang party ng mga freshmen bawat taon ay isang malaking kalamidad. Ang programa sa party ay karaniwang ginagawa ng mga espesyalisasyon, hindi ng mga klase. Sa makatuwid, mayroong hindi bababa sa 5 klase para sa bawat espesyalisasyon. Sa pinakakaunti, maaari silang magsama-sama ng isang programa. Gayunpaman, mayroon lamang isang klase sa departamento ng parmasya, at ang bilang ng mga tao sa klase na ito ay napakaliit. Kung kailangan pa nilang maglagay ng isang programa, ang problemang ito ay babagsak sa mga balikat ng bawat monitor ng klase. Sa partikular, si Wilfred ay nakipagpustahan kay Danica na ang sinumang nakakuha ng pinakamataas sa freshman evening program ay magagawang ituloy ang himayo. Ang sinumang nakakuha ng pinakamababa ay automatikong maaalis. Kuya Terence, Harper, Jimboy, maaari mo ba akong tulungang makaisip ng paraan? Katatapos lang ng pagsasanay sa militar. Pagbalik niya sa dormitoryo, sabik na sabik si Wilfred kaya paikot-ikot siya. Hindi niya ito iniisip noon, pero kapag nangyari na talaga, alam niya kung gaano kahirap mag-organisa ng programa. Ang galing mo kumanta, mag-solo ka. Wala kaming mga artistikong cell sa amin, walang magawa ang Harper. Kung hihilingin mo sa amin na tulungan kang makaisip ng paraan, masasaktan ka namin. Solo. Umiling si Wilfred. Bagamat napakahusay ng kanyang pagkanta, wala itong anumang espesyal na katangian. Kung ito ay isang party na may mas kaunting tao, tulad ng art festival ng junior high school at high school, posible pa ring makakuha ng magandang rankang. Gayunpaman, sa isang campus ng universidad na may maraming talento, napakahirap makakuha ng magandang ranggo na may solo. Bukod dito, alam din ni Wilfred na sa paaralan, sa nakaraang freshman evening party, ang ranking ay karaniwang isang programa ng grupo, hindi isang individual na programa. Bilang mga freshman, ang kakayahang magkaisa bilang isang grupo ang tunay na kakayahan, at ang individual na kakayahan ay wala. Pagkatapos ay kumanta tayo ng isang duet. Ang mga marunong kumanta ay maaaring kumanta, at ang mga hindi marunong kumanta ay maaari lamang kumanta ng magkatugma o mag-lip-sync. Sabi ni Terence. Og. Natigilan si Wilfred. Maganda ang galaw ni Terence. Ito ay dahil nanood din si Wilfred ng ilang celebrity concerts.
Ang mga kilalang tao ay nasa harap, at mayroong isang koro sa likod upang tumulong sa pagkakaisa, o kahit na kumanta ng isang maliit na bahagi. Kung siya ang nangungunang mga awit, at pagkatapos ay hayaan ang klase na umakyat at kumanta pabalik, ito ay maaaring ituring na isang programa ng grupo. Sa pag-iisip nito, lumiwanag ang mga mata ni Wilfred, iyon lang. Kakausapin ko ang mga kaklase ko tungkol dito. 1939. Maghanda ka. Aalis ako saglit. Nakatanggap si Terence ng text mula sa miss, na nagsasabing nandito si Tito Fredo. Sige Kuya Terence, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Habang sinabi ito ni Wilfred, handa siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaklase. Ang bawat isa ay nakatira sa parehong gusali ng dormitoryo, at napakaginhawang makipag-ugnayan sa isa't isa. Lumabas si Terence ng dormitoryo at pumunta sa parking lot. Wala pa ang Miss at Yasi, ngunit nagulat siya nang makita si Melissa. Nagpalit na siya ng dati niyang damit, ngunit nakasuot pa rin ng camouflage suit si Terence. Bahagyang nagulat si Melissa, ngunit naalala niya na nagsuka siya sa pantalon ni Terence. Kung alam ito ng mga tao, baka mali sila ng pagkakaintindi. Pero, hindi pa ba may sariling ihi sa damit niya? Namula ang mukha ni Melissa sa naisip. Melissa, anong problema? Medyo nabagabag si Terence bakit namumula ang babaeng ito nang makita siya. Hindi siya ganito kaiyak kahit na natutulog sila sa iisang kama. Wala. Wala lang, lalabas ako saglit para bumili. Walang itinago si Melissa sa harap ni Terence. Naglabas siya ng susi ng kotse at naglakad papunta sa isa sa mga kotse, ang minamaneho niya sa shopping district. Bumili ng isang bagay. Napakurap si Terence. Nagpunta kaya siya upang bumili ng ilang mga produkto ng kababaihan? Kung hindi, bakit siya mamumula? Ngunit hindi gaanong nagtanong si Terence, pupunta ka sa supermarket? Sa supermarket? Hindi, pupunta ako sa ospital. Nilalamig ako, parang nilalamig ako. Umiling si Melissa. Hindi gaanong nagsuot si Melissa sa pagsasanay sa militar, ngunit pinagtiyagaan niya ito. Hindi niya inaasahan na sipon siya sa kanyang pagbabalik sa paaralan, kaya nagpasya siyang pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon. Malamig. Hindi mo kailangang pumunta, hahanapin kita, sabi ni Terence. Si Terence ay isang doktor, pagkatapos ng lahat, at ang paggamot sa mga maliliit na sakit na tulad nito ay isang piraso ng cake para sa kanya. Kaibigan niya si Melissa, kaya wala siyang pakialam na tulungan siya. Para sa iba, hindi magiging mabait si Terence. Oo, isa kang doktor. Biglang naalala ni Melissa na si Terence ay isang doktor din na pagaling niya ang matanda sa lalong madaling panahon pabalik sa shopping street, at nailigtas siya. Dagdag pa, napagaling siya ni Terence nang napakabilis ng sumuka siya habang papunta sa pagsasanay sa militar. Tara, punta tayo sa kotse mo. Naalala ni Terence na malapit na ang Miss at Yasi, at magiging hindi pagkakaunawaan kung sumakay si Melissa sa kotse. Mas mabuti pang pumasok. Sige, sabi niya. Walang pag-aalinlangan na tumango si Melissa. Sumakay silang dalawa sa kotse ni Melissa, at nagkataon na nakita sila ng Miss at Yasi. Cheryl sis, sinasabi ng BBS ng paaralan na si Melissa at si Shale Bro ay nagsesex sa bubong. Napaka-F***king cool, pero may dapat ba tayong gawin? Sagot ni Yasi. Madilim naman ang mukha ni Cheryl. Napaka-seryoso ng BBS ng school na parang nangyayari talaga. Hindi lang iyon, sinabi pa nila na sina Terence at Melissa ay nagtatalik sa kanal sa likod ng barracks, at habang papunta sa pagsasanay sa militar, inilagay ni Terence ang kanyang kamay sa ilalim ng kamisete ni Melissa, at ginamit pa ni Melissa ang kanyang bibig para gawin iyon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga alingaw-ngaw na walang anumang ebidensya. Mas gugustuhin ni Cheryl na maniwala na ang lahat ng ito ay chismis dahil hindi niya akalain na si Terence ay isang pervert na tao. Siya at si Yasi ay nanirahan sa kanya ng napakatagal at si Terence ay walang ginawang wala sa linya. Kahit hubot-hubad sila, hindi siya naperwisyo. Ang pinakakilalang bagay na ginawa niya kina Josephine at Trixie ay magkahawak kamay. Paano niya magagawa ito sa isang Melissa na kakakilala lang niya? Yasi, anong ibig mong sabihin sa XO?
Paanong posible iyon? Kung gusto niya si EXO, ginawa na niya tayo, bakit maghintay hanggang ngayon? Sa palagay ko nakita ng mga manliligaw ni Melissa si Terence na lumalapit sa kanya, at sinusubukan nilang sir-on sila. Sabi ni Cheryl, kahit na hindi iyon ang kaso, si Melissa ay isa sa mga taong pinakamagagandang babae sa bagong ROM. The Heart. Hindi naman imposibleng gumawa sila ng chismis at manggulo noon, masasabi rin ba ng lalaking iyon na nakipagrelasyon ka sa kanya at nagpa-abort pa, di ba? Oh, tama ka. Tumango si Yasi at may sasabihin sana ng tumangala siya at nakita sina Terence at Melissa na papasok sa isang sports car. Mabilis siyang sumigaw, hindi ba kalasag iyon bro, Cheryl? Naging berde ang mukha ni Cheryl. Sinubukan lang niyang tulungan si Terence at ngayon ay sumakay na si Terence sa kotse ng iba. Paano niya ito matatanggap? Baka may kukunin siya o magpapahinga. Patuloy ni Cheryl. Oh, pagkatapos ay magpapadala ako ng Detective Formosyo upang mag-imbestiga. Dahil doon, tumakbo si Yasi. Ang sports car ni Melissa ay natatakpan ng makapal na patong ng tela, at hindi makikita ng isa kung ano ang nangyayari sa loob kung wala ang mga ito sa harap niya, ngunit nahihiya si Melissa na haborin ang kanyang damit sa harap ni Terence. Naabot lamang niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang damit at masahihin siya. Hindi napigilan ni Melissa ang mapaungol ng ginhawa. Ang pamamaraan ng masahe ni Terence ay hindi mukhang espesyal, ngunit hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kaluwag. Ngunit pagkatapos ng helanghing, muling namula si Melissa bakit parang kakaiba ang tunog nito. Parang may ginagawa siya. Ngunit tila walang pakialam si Terence, na nakatuon sa masahe. Nakahinga si Melissa, at nagsimulang umungol sa kasiyahan pagkatapos ng ilang sandali. Hindi nakita ni Yasi ang nangyayari sa sasakyan, at sumilip lang siya sa labas ng bintana. Narinig niya si Melissa na umuungol sa sarap bago niya makita kung sino ang nasa loob, at ang mga kamay ni Terence ay dumampi sa damit ni Melissa na parang naglalandi. Nagulat si Yasi kailan naging ganito kalakas si Shield bro. Pagbalik ko, dapat hayaan ko siyang hawakan ako. Nakatutok si Terence sa pagmamasahe kay Melissa kaya hindi niya napansin ang taong nakahiga sa tabi ng kotse. Medyo nag-iinit na siya sa ingay, at hindi niya akalain na may nakasilip sa kanila sa parking lot ng school. Bukod dito, ang jade pendant ay hindi nagbigay ng anumang babala, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Si Yasi ay miyembro na ng pangkat ni Terence, pagkatapos ng lahat, at hindi siya babalaan ni Jade kahit na napansin siya nito. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala ni Yasi ang kanyang misyon at mabilis na tumakbo pabalik upang magulat kay Cheryl. 1940. Anong problema, Yasi? Bakit ang pula ng mukha mo? Sumimangot si Cheryl, may ginawa ba talaga si Terence kay Melissa sa kotse? Hinahawakan ni Shield bro si Melissa sa kotse, at umuungol siya sa kama, sagot ni Yasi. Ang ulo ni Cheryl ay puno ng itim na linya. Hindi ka ba maaaring gumamit ng mas pinong salita upang palitan ito? Gayunpaman, nag-alab ang galit ni Cheryl sa sinabi ni Yasi. Hindi niya alam kung para sa kapakanan ni Josephine o anuman, ngunit nagmamadali siyang pumunta sa sports car ni Melissa at binuksan ang pinto. Terence, bastard, bumaba ka rito. Pinababayaan mo ba si Trixie sa paggawa nito? Hindi niya mailabas si Josephine, kaya't si Trixie na lang ang nailabas niya. Sa kabutihang palad, hindi siya masyadong impulsive para ibuhos ang lahat. Hindi nilock ni na Terence at Melissa ang pinto nang makapasok sila, at hindi inaasahan ni Cheryl na ganoon kadaling mabuksan ang pinto. Nasa ilalim pa rin ng damit ni Melissa ang kamay ni Terence, at sesabog na si Cheryl sa galit. Totoo ba ang sinabi nila sa school forum? Cheryl, anong nangyayari sa'yo? Kumurap si Terence habang nakatingin sa furious Cheryl, nalilito. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, ngunit agad na naunawaan ni Melissa kung bakit galit na galit si Cheryl, malamang na hindi niya naintindihan si Terence at naisip na may ginagawa silang karumihan dito. Namula siya at ibinaba ang kanyang ulo, hindi matapang na tumingin kay Cheryl at sa iba pa. Shield bro, kinakalabit mo si Melissa sa kotse. Nagseselo si Cheryl sis. Sagot ni Yasi. Kalokohan.
Sinaman ng tingin ni Cheryl si Yasi, naiinis ako kay Trixie. Pumunta siya para magtanim, pero nandito ka kasama ng mga babae. Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit galit na galit si Cheryl na pagkamalan niya si Melissa. Sinapin si Melissa. Ipapamasahe ko siya, para hindi na niya kailangang pumunta sa ospital para magpa-injection. Maraming tao sa labas, kaya pinili naming manatili sa kotse, sabi ni Terence. Paliwanag ni Terence. Siyempre, ito ay para lamang kay Cheryl. Kung ibang tao iyon, hindi man lang mag-abala si Terence na magpaliwanag. Alam ni Cheryl na hindi si Terence ang tipong magsisinungaling. Kung sinabi niya iyon, dapat siya iyon. Nang ibalik niya sina Josephine at Trixie, hayagang inamin niya ito. Gustuhin man o hindi ni Cheryl, ginawa ito ni Terence, wala siyang itatago. Kaya si Terence at Melissa ay malamang na hindi niya naiintindihan. Huminahon si Cheryl sa naisip at maingat na tiningnan si Melissa. Napagtanto niya na ang kamay ni Terence ay nasa ilalim ng damit ni Melissa, ngunit ito ay nasa likod ni Melissa. Ang bra ni Melissa ay nasa kanyang katawan pa rin, buo, at ang pantalon ni Melissa ay hindi hinubad o hinubad. Tila talagang ginagamot ni Terence ang sakit ni Melissa. I'm sorry. I misunderstood you guys. Nag-aalala lang ako kay Trixie. I'm sorry. Medyo napahiya si Cheryl, okay lang kung si Terence lang, pero nandito rin si Melissa. Hindi man lang sila close, at hindi tama na guluhin ang mga bagay-bagay. Hindi inakala ni Melissa na hihingi kaagad ng tawad si Cheryl pagkatapos na mapagtanto ang kanyang pagkakamali, wala siyang kinalaman kay Terence, ngunit ang pagpapamasahe sa kanya ay isang napakakilalang bagay sa simula, at nakaramdam siya ng kaunting guilty tungkol dito. Dati, hindi maglalakas loob si Melissa na isipin na hinahayaan niya ang isang lalaki na hawakan ang kanyang katawan, ngunit napaka-natural nito kay Terence. Pakiramdam niya ay may karelasyon siya, parang wala siyang respeto sa sarili. Wala siyang naramdamang pagtutol ng hawakan ng isang lalaki ang kanyang katawan, at nakaramdam pa siya ng kaginhawaan. Alam ni Melissa na ito ay dahil sa mga kasanayan ni Terence, ngunit napatunayan din ito na hindi niya iniisip na gawin ito ni Terence. Kaya kahit pagalitan siya ni Cheryl, tatanggapin na lang niya ito nang walang sinasabi. Wala lang. Kilala ko rin si Trixie, ako. Mabuting kaibigan lang ako ni Terence. Subconsciously paliwanag ni Melissa. And, dahil ganyan ang kaso, pwede na kayong magpatuloy. Hindi inisip ni Cheryl na tama na hawakan ni Terence ang katawan ni Melissa, ngunit hindi niya ito pinigilan dahil ginagamot siya nito. Pagkatapos ng lahat, hinubad niya ang kanyang damit kapag nalason siya, at naiihipan niya ang mukha ni Terence. Kung sasabihin niyang sumobra na siya, mas malala pa ang relasyon nila ni Terence, pero hindi ba't magkaibigan din sila? Ang hindi alam ni Cheryl ay si Melissa ay nakita na rin ni Terence, naiihi ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin niya kapag nalaman niya ito. Ho, Shelled bro? Nilanat din ako. You can touch Yasi and massage her later. Nagtataka si Yasi kung bakit tuwang-tuwa si Melissa ngayon, at gusto niya rin itong subukan. Shoo! Hinayla ni Cheryl ang tenga ni Yasi at hinayla siya sa gilid, isinara ang pinto para kina Terence at Melissa. Hindi nakaimik si Melissa sa pagiging bukas palad ni Yasi. Paano niya nasasabi ang mga ganoong bagay sa publiko? Gayunpaman, siya ay isang batang babae na naglakas loob na magmahal at maput, at mas malakas kaysa sa kanya. Hindi naiwasang mapangiti ni Melissa sa pag-iisip ng kanyang sariling pamilya at pakikipag-ugnayan. Sa labas ni Cheryl at Yasi, ayaw nang sumigaw ni Melissa. Kinagat niya ang kanyang labi at tiniis ang sarap habang patuloy na ninanamnam ang masahe ni Terence. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng sobrang saya. Dahil ba nakatayo sina Cheryl at Yasi sa tabi ng kotse? Dahil sa sobrang lapit nila, naririnig ni Cheryl at Yasi ang mga daing ni Melissa. Cheryl sis, makinig ka, mukhang masaya ang Fox King na iyon. Sagot ni Yasi. Huwag basta-basta magbigay ng mga palayaw sa iba. Kumunat ang noo ni Cheryl, alam niyang sumisigaw si Melissa dahil sa pagmamasahe ni Terence, ngunit ganoon ba talaga ito kay ginhawa? Oh,
Sabi ni Yasi, pero sa tingin ko mukhang interesado siya sa Shield bro. Sinabi na sa kanya ni Trixie na maghanap ng ibang asawa. Bakit tayo mag-aalaga? Umiling si Cheryl, naalala ang sinabi ni Trixie. Nako, kailangan nating tingnan kung gusto niyang makahanap ng isa. Kahit na gusto ni Foxwang na maging asawa ng Shield bro, kailangan niya muna tayong pasayahin. Kailangan nating bantayang mabuti si Trixie. Sagot ni Yasi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.